balita ngayong tanghali. Petisyon para sa hirit na 2 pisong dagdag pasahe sa jeep. Dinirinig ng LTFRB. Panibagong fare hike. Petisyon inaasang iahain mamaya ng grupong Pasang Mazda. Mga motoristang nahuling lumabag sa EDSA bike lane nasa 85 na. MMDA nilinaw na hindi lamang motorsiklo ang pinagbabawalang dumaan sa bike lane. Bilang ng mga estudyanteng nagpa-enroll para sa school year 2023 to 2024, nasa higit 16 na milyon na ayon sa Department of Education. Pamamaril ng Navotas Police sa menor de edad na si Jemboy Baltasar iimbestigahan ng Senado ngayong araw. Investigasyon sa pagtakas ng inmate na si Michael Cataroha mula sa New Bilibid Prison. Inimbestigahan na ng mga mambabatas. At Team AFP, PNP at Ombudsman wagi sa opening games ng UNTV Volleyball League. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, August 22, 2023. At una sa mga balita ngayong tanghali. Nais busisiin ng ilang mambabatas ang pagtapyas sa panukalang pondo para sa sektor ng pangkalusugan para sa susunod na taon. Partikular na binawasan ng 10 bilyong piso ang nakalaang pondo para sa tulong pinansyal sa mahihirap na mga pasyente. Samantala, kumpiyansa naman ang Senado na on track ang magiging pagpasa sa panukalang pondo. Narito ang report ni Harleen Delgado. Nagpahayag ng pagkabahala ang ilang senador sa 10 bilyong pisong tapyas sa panukalang budget para sa Department of Health o DOH sa ilalim ng pambansang pondo para sa 2024. Ito'y matapos isiwalat ni House Deputy Speaker at Batangas 6th District Representative Ralph Recto na bumaba sa 22 billion pesos ang pondo para sa medical assistance for indigent patients o MAIP Fund para sa susunod na taon kumpara sa mahigit 32 billion pesos ngayong taon. Ayon kay Senate Majority Leader Joel Villanueva, kanyang titingnan at itatanong ang patungkol sa budget cut, ganun din ang pondo para sa Universal Healthcare Program kapag sinimulan na ang pagdinig sa Senado para sa panukalang pondo para sa DOH. Para naman kay Senator J.V. Ejercito, hindi maaaring ikompromiso ang budget para sa health programs, lalo na sa implementasyon ng Universal Healthcare Law kung saan lahat ng Pilipino ang makikinabang. Ganito rin ang punto ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel. Anya, wala dapat masasayang na pondo para sa pagbili ng bakuna, gamot at iba pang medical supplies. Dismayado rin si Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros na lagi umanong kulang at tatatapyasan ng mga budget para sa social services gaya sa sektor pangkalusugan, edukasyon at social assistance. Imbis na pagtapyas sa mga pondo, giit naman ni Senator Grace Poe, mas dapat anyang pagtuunan ng pansin ang mga nasasayang na pondo at inefficiency sa paggamit nito. Sina Senators Francis Tolentino at Bong Revilla nagpahayag din na susuriin sa budget hearing ang sinasabing pagtapyas sa DOH budget. Si Senator Ronald Bato de la Rosa naman gusto munang matanong mula sa mga gumawa ng budget proposal ang naging dahilan sa pagtapyas sa DOH budget at kung saan ito inilagay bago gumawa ng anumang mosyon. Pero si Senator Sonny Angara na chairperson ng Senate Committee on Finance, kumpiyansang madadagdagan ng pondo para sa MAIP sa pinal na bersyon gayaan niya sa mga nagdaang budget. Sisimulan na anyang talakayin ngayong linggo sa Senado ang panukalang budget para sa judiciary habang malapit na rin ma-schedule ang pagdinig para sa budget ng kada departamento. Target ng Senado na matapos ang mga pagdinig sa Oktubre habang inaasahang masusponsoran ang committee report para sa pambansang pondo sa Nobyembre. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kasalukuyang nakasala ngayon sa pagdinig ng House Committee on Appropriations ang panukalang pondo ng Department of Agriculture para sa susunod na taon. Mula sa House of Representatives, alamin natin ang detalye mula kay Ray Pelayo live. Ray, magkano ba yung pondo ngayon ng DA at tumaas ba ito kumpara sa budget nila ngayong 2023?
Nasa 167.5 billion pesos yung kabuoang panukalang budget ng DA para sa 2024. Ito ay mas mataas ng 6.15% kumpara sa inaprobahang pondo sa taong 2023. Pero ang hinihiling sana ng DA sa DBM ay halos 400 bilyong piso. Kaya lalabas na mahigit sa kalahati ang natapyas sa kanilang panukalang pondo. Ilan sa pinakamalaking popondohan sa mga programa ng DA ay ang para sa pagsugpo ng African Swine Fever sa bansa, mga ayuda para sa mga binhit, fertilizer, cold storages para sa sibuyas at development sa durian. May malaking pondo rin para sa Kadiwa Store at produksyon ng yellow corn. Pagtatatag ng urban community garden para sa similya sa aquaculture at pautang sa mga magsasaka. Natalakay din sa pagdinig ang patungkol sa presyo ng bigas. Ayon sa DA, kapag nag-umpisa na ang anihan ay pipirmi na ang presyo ng bigas sa 45 to 46 pesos kada kilo. Pero sa ngayon ay hinahatak ng presyo ng imported rice ang lokal na bigas kaya tumataas ang presyo nito. Ang nakikitang solusyon ng DA ay ang importasyon. Iginit ng DA na walang shortage ng bigas kundi manipis lamang ang imbak o buffer stock ng bansa kaya kailangang umangkat. Aga? Maraming salamat, Ray Pelayo. Tumataas pa ang presyo ng bigas sa mga pamilihan. Sa ilang pamilihan sa Quezon City, wala nang itinitindang murang bigas. Ayon sa isang chairman ng isang farmers group, hindi na siya magugulat kung umabot pa sa 60 pesos ang kilo ng bigas. Nagbabalik si Ray Pelayo. Walang magawa si Noel Valdez kundi bumili pa rin ng espesyal na bigas na paborito ng kanyang pamilya. Ito'y kahit na tumaas na naman ang presyo nito. Nabigla nga ako, akala ko yung dati pang presyo. Ngayon tumaas ng 150 kasi 1.3 lang bigay nila sa amin ito . Ngayon 1.450 na. Sa Mega Q-Mart sa Quezon City, nasa 52 pesos ang kada kilo ng mabibiling pinakamurang bigas. Wala ng regular milled na dati ay nabibili ng 38 hanggang mahigit sa 40 pesos kada kilo. Ayon sa mga retailer, wala naman silang magawa kundi mag-adjust din ng kanilang presyo dahil mataas ang kanilang hango sa kanilang mga supplier. Laki na tinaas po ng presyo. Alang magagawa. Ganyan ko sa Bukaw sa Intercity. Mataas na presyo ng palay ang sinasabing dahilan ng mga supplier kaya't nagpatong din sila ng presyo sa bigas. Sa tindahan din na Aling Christie sa Mega Q-Mart, 5 piso ang itinaas ng kada kilo ng bigas. Sabi nung supplier namin, hindi pa steady yung presyong ito, baka tumaas pa. Sa susunod na araw pa, tataas pa raw. Ayon sa Federation of Free Farmers, mahigpit na supply ang pangunahing dahilan ng pagtaas ng presyo ng bigas. Bukod sa kakaunti ang ani sa lokal na tanim, ay konti din ang pumapasok na imported. Naamoy yan ng negosyante. Siyempre, yung iba dyan, nagmamaximize ng, hindi lang yung iba, karamihan gusto mong i-maximize yung kita. Hindi ako magugulat kung more than 60 aabot ang retail price ng bigas. Ayon sa grupo, aani na ang mga magsasaka bago matapos ang Setyembre, pero sa Oktubre pa posibleng maramdaman ang pagbaba ng presyo ng bigas sa merkado. Sa pagdinig sa House Committee on Agriculture and Food noong nakaraang linggo, isa sa rekomendasyon ng DA ay bigyan ng green lane ang pagpasok sa bansa ng mga imported na bigas para makarating agad ito sa merkado. Nakikipag-ugnayan na rin nila ang pamahalaan ngayon sa India at Vietnam para sa mga angkating bigas. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posibleng alisin na muna ng ilang mga kainan sa Bulacan ang kanilang unlimited rice o only rice sa kanilang mga menu dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas. Sa ilang karinderya naman, 2 piso ang itinaas sa presyo ng bawat takal ng kanin. Narito ang report ni Nestor Torres. Ramdam na ngayon ng malalaking restaurant sa Bulacan ang mataas na presyo ng bigas. Kaya't may panukalang isa sa mga may-ari ng restaurant na alisin na muna ang unlimited o only rice sa kanilang mga menu. Dapat mag-usap-usap ang mga only rice, nag-only rice na titigil mo ni only rice. Di ba? Pwede.
Yung naisip namin, kung hindi magtaas man ng presyo sa mga pagkain, pwedeng pag-usapan ng mga business owner ng ganito na i-stop mo na yan. Pero ayon sa mga customer, baka mabawasan ang mga tumatangkilik sa mga kainan na may alok na only rice kung aalisin ito. Kasi yun yung pinunta namin dito yung only rice. Bukod sa mura na only rice pa, kung aalisin nila yung only rice, baka sakaling mabawasan yung pagkain ganyo namin pumunta dito. Tulad ngayon, kakatapos lang namin maglaro ng basketball, kaya medyo marami kaming makakain ngayon. Mga 3-5 beses, ganun. Depende sa gutom namin. Nakatipid din po kasi masulit yung only rice sa mga sislingan na hindi only rice. Kasi mas nakakabusog po, sulit. Sa ilang mga karinderya naman sa Barangay Bangkal, Malolos, nagtaas na ng 2 piso sa presyo ng kanin. Ang dating 10 pesos, ngayon ay 12 pesos na. Habang ang iba naman na nagtitinda ng lugaw, sa halip na purong bigas ay hinahaluan ng maraming malagkit. Sobrang taas po kasi ng bigas ngayon, pero kahit na sobrang taas, nagtaas din kami. Sumunod din kami sa pagtaas ng bigas. Dating 10 ngayon naging 12. Kami nagbawas, ganoon pa rin yung tama. Nagdadagdag lang po tayo dun sa malagkit muna para maayos yung ating produkto na lugaw para hindi mabawasan yung timpla natin. Samantala, nasa 2,400 pesos o 48 pesos ang pinakamababang presyo ng bigas sa mga rice mill, habang ang pinakamababa naman sa public market sa Bulacan ay 2,500 pesos o 50 pesos per kilo. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nilinaw ngayon ng Metropolitan Manila Development Authority na hindi lamang mga motorsiklo ang pinagbabawalan na dumaan sa bike lane, kundi maging ang iba pang mga motorista. Giit ng MMDA, walang exemption sa ipinatutupad nila ang polisiya. Mula sa Pasig City, makibalita tayo kay Bernadette Tinoy live. Bernadette, para sa kalinawan ng lahat, sino-sino ba ang bawal na dumaan sa bike lane? At meron na bang update ang MMDA kung ilan na ang nahuli nilang lumabag dito? Hindi lang motorsiklo ang sisitahin ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na dadaan sa bike lane, kundi lahat ng motorista. Kabilang na nga dito ay ang mga jeep, SUV truck at iba pa. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, ngayong linggo ay sisitahin muna nila ang mga motorista na mauhuli para bigyan ng warning sa pagdaan sa bike lane. Ngunit aasahan naman na sa susunod na linggo ang striktong implementasyon sa paghuli na may multang 1,000 piso. Dagdag pa ni Artes na itong paghuhuli sa mga motorista sa susunod na linggo ay regardless kung matindi ang trapiko sa EDSA o hindi. As of 10 a.m. today nga ay higit na sa 80 ang nasitang mga motorista ng ahensya. Ella, paglilinaw pa ng MMDA na ang mga mahuhuli ngayon ay sisitahin muna at hindi pa huhulihin, pero sa susunod na linggo nga ay asahan na umano ang striktong implementasyon nito. At base na rin sa monitoring ng MMDA na sa 165,000 na motorsiklo ang dumaraan sa EDSA araw-araw, habang 604,000 ang mga siklistang dumadaan sa northbound at 501,000 naman sa southbound araw-araw. Patuloy din na pag-aaralan ng MMDA ang posibilidad na ipatupad din ang paninita at panghuli sa mga motorista, hindi lang sa EDSA kundi sa iba pang parte ng Metro Manila. At yan na muna ang latest mula dito sa MMDA. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Bernadette Tinoy. Naniniwala ang ilang mga siklista na dapat na talagang hulihin ang mga rider na dumadaan sa eksklusibong bike lane upang maiwasan ang aksidente. Kahapon, 30 mga rider ang nabigyan ng warning ng MMDA dahil sa pagdaan sa bike lane. Narito ang report ni JP Nunez. Regular na nagbibisikleta sa kahabaan ng EDSA si Noel Añano mula sa Makati hanggang Valenzuela dahil sa paghahanap buhay. Ayon sa kanya, minsan na rin niyang naranasan na masagi ng motorsiklo na pumasok sa bike lane. So yung dinadaanan kong bike lane, may dumaan na motor. Nasagi ko. Yung manibela ko, sumabit doon sa box sa likod.
At ngayong isinusulong ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang panguhuli sa mga motorcycle rider na dadaan sa bike lane, pabor dito ang mga siklista upang maiwasan ang aksidente. Mas maganda yun, sir, yung panukala ng MMDA. Para maiwasan yung disgrasya, sir, sa nakabike. Pabor ako doon, nahulihin sila. Para magkaroon sila ng disiplina. Diba? Kasi kami, totally, pag na-disgrasya kami, wala kaming kalaban-laban. Kasi, ano sila malaki sila, kami maliit lang, bike lang yun sa amin. Ganito rin ang pananaw ng mobility advocate na si Aldrin Pelicano. Naniniwala siyang isang magandang hakbang ito ng MMDA upang matiyak ang kaligtasan ng mga siklista. Mas mabilis ang takbo ng isang sasakyan kung ito man ay demotor o hindi, at kung mas mabigat, mas mabilis, mas delikado. Yung mga nakita nating banggaan, road crashes, we don't call it accidents. Ito ay talagang definitely maiiwasan naman Kaya we call it road crashes. Yung mga banggaan sa kalsada, definitely maaaring iwasan yan. Kung ipaghihiwalay natin ang demotor ng sasakyan at ang pedestrian at ang siklista. Ayon pa kay Pelicano, kapag mas naging ligtas ang bike lane, mas dadami ang maeenganyong magbisikleta na maaari pang magpabawas ng urban heat index o yung init na nararanasan sa syudad dahil mababawasan ang gumagamit ng mga sasakyan na nagbubuga ng usok. Kahapon nagsimula ng higpitan ng MMDA ang panguhuli sa mga rider na dumadaan sa bike lane. Pero imbis na mag-issue ng violation ticket, binigyan lang muna ng warning ng MMDA ang mga nasitang rider. Umabot sa 30 mga rider ang nasita ng MMDA na dumadaan sa bike lane. Ayon sa MMDA, kapag nag-issue na sila ng violation ticket, pagmumultahin na ng 1,000 piso ang mga rider dahil sa paglabag sa disregarding traffic sign. Muling pinaalala ng ahensya na ang bike lane ay eksklusibong linya lamang sa mga nagbibisikleta at hindi fast lane para sa mga motorsiklo. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanawagan ngayon sa mga transport officials si Senate Committee on Public Services Chairperson Senator Grace Poe na i-release na ang 3 bilyong pisong pondo para sa fuel subsidy. Giit ng mambabatas, dapat nang ipamahagi ang fuel subsidy lalo't may nakalaan ng budget para sa programa. Anya, malapit nang matapos ang 2023, subalit hindi pa rin napapakinabangan ng mga PUV driver ang fuel subsidy. Nauna nang sinabi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na nakatakdang ipamahagi ang fuel subsidy ngayong Agosto. Subalit hanggang sa ngayon ay hinihintay pa rin ng LTFRB ang pondong manggagaling sa Department of Budget and Management. Kasalukuyang nakasala ngayon sa pagdinig ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang petisyong inihain ng ilang transport groups na humihiling ng 2 pisong dagdag pasahe sa mga jeep. Mula sa Quezon City, alamin natin ang iba pang mga detalye kay JP Nunez live. JP, ano na yun natalakay dyan sa hearing ng fare hike petition and kailan ba yan inaasahan na maaproba? Aga, hindi tayo o hindi pinayagan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang media na makapasok dun sa isinasagawa nilang hearing ukol nga dito sa hirit ng mga transport group na 2 pisong dagdag pasahe sa mga public utility jeep. Pero dun sa opisyal na pahayag na kanilang inilabas, yung hirit na dagdag pasahe ay sasailalim pa sa pag-aaral ng National Economic and Development Authority o NEDA. Sa ngayon, wala pang binabanggit ang ahensya kung kailan ito maaaring maaprubahan. Kanina, dumating sa LTFRB ang National President ng LTAP na si Orlando Marquez, gayon din si Saldi Pingay na National President naman ng Stop and Go Transport Coalition Incorporated. Sila yung kabilang sa 4 na mga transport group na naghain nitong hirit na dagdag pasahe na 2 linggo na ang nakararaan. Iginiit ng mga ito ang sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng petrolyo na masyado nang mabigat para sa mga jeepney driver. Samantala, inaasahan din natin na ngayong hapon ay maghahain din ng petisyon ang grupong Pasang Mazda
sa pangunguna ng national president nito na si Obet Martin. Ang hiling ng kanilang grupo ay 1 peso provisional increase sa mga PUJ o yung dagdag na pisong pamasahe habang mataas pa ang presyo ng krudo. Pero ibabalik din sa dating oras o sa dati oras na bumaba ang presyo nito. Agas na ngayon nakaantabay pa tayo dito sa LTFRB para ma-interview yung mga leader nitong mga transport group kung ano yung magiging usapan dun sa isinasagawang hearing sa hirit nila na 2 pisong dagdag pasahe sa mga traditional na jeep o sa mga pampublikong jeep. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, JP Nunez. Umabot na sa halos 16 na milyong mga mag-aaral ang nagpa-enroll para sa nalalapit na school year 2023 to 2024 ayon sa Department of Education. Sa datos ng DepEd, pinakamarami sa mga nagpa-enroll ay naitala sa Calabarzon Region na umabot sa 2.8 million. Sinusundan ito ng National Capital Region na may mahigit 2 milyong enrollees at Central Luzon na may higit 1.8 million. Inaasahan ng DepEd na aabot sa 28 million ang bilang ng mga estudyanteng magpapa-enroll ngayong darating na school year. Naunang inianunsyo ng kagawaran na tatagal ang enrollment hanggang sa August 26. Bumisita sa Davao City si U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, noong Biyernes kung saan nakita rin sila ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Sa pagkikita ng dalawang opisyal, napag-usapan ng mga ito ang patuloy na pagpapalalim ng kooperasyon ng Pilipinas at Amerika, lalo na sa larangan ng edukasyon at pagpapapanatili ng magandang relasyon ng dalawang bansa. Ito ang ikalawang beses na nagkaharap sina Ambassador Carlson at VP Duterte mula nang mahalal ito bilang Vice Presidente. Iginiit ng Department of Education na pinalna ang desisyon ng kagawaran na ipagbawal ang paglalagay ng anumang dekorasyon sa loob ng mga classroom. Kabilang narito ang mga poster at visual aids na ginagamit ng mga guro sa pagtuturo. Sa isang panayam, sinabi ni DepEd spokesperson Attorney Michael Powa na binigyan na nila ng direktiba ang mga paaralan na gawing bare o malinis at walang anumang dekorasyon ang mga classroom. Nauna nang ipinaliwanag ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na layo ng hakbang na tulungan ang mga estudyante na mas makapag-focus sa kanilang mga pag-aaral at maiwasan na mabaling ang kanilang atensyon sa ibang mga bagay. Sa kanyang personal na pagbisita sa isinagawang Brigada Eskwela sa Vicente Duterte Elementary School sa Davao del Sur noong August 17, pinag-aalis ni VP Sara ang mga larawang nakakabit sa loob ng isang classroom. Personal na nag-inspeksyon ngayon sa ilang paaralan sa Quezon City ang grupong Ban Toxics upang ikampanya ang toxic-free schools. Layo ng hakbang na masigurong ligtas mula sa nakalalasong chemical content ang mga school supplies at iba pang mga gamit pang paaralan upang hindi ito makaapekto sa pagkatuto ng mga estudyante. Mula sa Quezon City, ang detalye ihahatid ni Gladys Tuabi live. Gladys, kumusta yung isinagawang inspection ng grupong Ban Toxics at mayroon ba silang mga nakitang gamit na mataas yung lead content? Aga sa kasalukuyan ay sinisilip pa at nililibot ngayon ng grupo na Ban Toxics ang dalawang paaralan dito sa Quezon City, ang Toro Hills Elementary School at Nick M. Joaquin Senior High School dito sa Barangay Bahay Toro, Quezon City. At gumagamit sila ng isang device o equipment upang masuri at matest kung mayroong lead content at heavy materials ang mga pinturang ginamit, partikular sa mga upuan, mesa at walls sa loob ng classroom. Ayon sa mga eksperto, Aga, may masamang epekto umano sa kalusugan ng mga bata ang mga kemikal gaya ng lead at mercury na madalas ay nakahalo sa mga pintura at mga school supplies. Sinasabing ang mataas na content ng naturang mga kemikal ay posibleng magresulta ng panganib sa kalusugan ng mga bata lalo na sa kanilang utak.
Kaya ipapayo sa mga paaralan na lagyan o palitan ng lead-safe paint ang mga pinturang gagamitin sa mga classroom bilang remediation sakaling makitaan ng mataas na content ng chemical ang mga gamit sa loob ng classroom. At paalala din ito sa mga magulang at ganun din sa mga guro na bumili lamang ng mga school supply na rehistrado para sa kaligtasan ng mga bata. Aga ang pagsasagawa ng on-site inspection ng grupo ay bahagi pa rin sa nagpapatuloy na Brigada Eskwela efforts. At inaasang sa mga susunod na araw ay magsasagawa pa ng on-site inspection ang grupo sa iba pang mga paaralan. Yan muna ang ating update mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo dyan, Aga. Maraming salamat, Gladys Tuabi. Sa susunod na Martes, magbubukas na ang klase sa mga pampublikong paaralan at para sa kaligtasan ng mga mag-aaral. May paalalang muli ang pambansang pulisya. Ang detalye sa report ni Leia Ilagan. Inaasahan na ng Philippine National Police ang pagiging aktibong muli ng mga kriminal na mananamantala sa mga estudyante sa pagbubukas ng klase. Kaya naman, paulit-ulit ang paalala ng pambansang pulisya sa mga magulang, estudyante at mga guro para hindi mabiktima ng mga masasamang loob. Gaya ng mga modus operandi na laglag barya, ipi-taxi, hold up, tutok kalawit, snatching at dura-dura modus. Well, yung dura-dura modus, ito yung pagsakay ka sa jeep, biglang may uupo sa kanan mo, sa kaliwa mo, at biglang yung isa sasabihin na may dura ka sa damit mo at para bang pinapagpag niya yun, yung para bang pilit niyang inaalis at habang ikaw naman, ang attention mo nandun sa pagpagpag ng dumi, dura, o minsan, mga langis or pagkain, habang pinapagpag ka, ay yung nasa kabilang nasa kabilang banda mo, yun naman ang nandudukot doon sa mga gamit mo, sa bag, sa wallet, at maging iyong mga bulsa. Kung sasakay naman ng taxi, mabuting i-text sa magulang, kamag-anak o kaibigan ang plate number nito maging ang pangalan ng operator upang madaling matunton at mahuli sakaling mayroong hindi magandang nangyari. Ayon kay General Maranan, dapat na maging alerto sa lahat ng oras ang mga estudyante. Iwasan rin ang paggamit ng gadget sa mga pampublikong lugar. Itagong maigi ang wallet sa bulsa o loob ng bag at huwag na magsuot ng mamahaling alahas. Kadalasan sa pampublikong sasakyan may nangyayari pong nakawan, ganun po. Tapos yung mga personal things ko po, tinatago ko po sa mga bag ko. Then ay yung mga needs lang po na ilabas, ayun lang po yung nilalabas ko. Pang pamasahe po, yun lang po. Payo rin ng PNP sa mga estudyante, sakaling maharap sa alanganing sitwasyon, ay wag na manlaban para na rin sa kanilang kaligtasan. Isaisip natin na ang inyong buhay ay mas mahalaga doon sa gamit na kinukuha ng masasamang loob at ang pulis na po ang bahalang humabol at magkandak ng follow-up sa mga kriminal na gagawa ng masasama sa inyo. Nasa 36,000 na mga pulis ang i-deploy ng PNP malapit sa mga eskwelahan sa buong bansa. Ang mga ito ang magsasagawa ng checkpoint, mobile at foot patrol at mamamahala sa mga police assistance desk na ilalagay sa mga school premises. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mahirap para sa mga magulang na mag-isip ng araw-araw na ipababaon sa mga anak sa eskwelahan. Lalo na at maraming makikitang ibibentang pagkain o ibinibentang pagkain ng mga bata sa kantin. Paalala naman ng isang nutrition expert, mas maganda para sa well-being ng mga mag-aaral kung healthy ang kanilang baon. Narito ang report ni Harry Ilaga. Ngayon pa lang ay pinaplano na ni Joby Santos kung ano ang ihahandang baon para sa 4 na kanyang anak na nag-aaral sa Batasan Hills Elementary School. Ayon kay Joby, kanin at ulam ang plano niyang ihanda para sa mga ito upang makatiyak na busog sila sa eskwela. Siyempre po, yung hinahanda ko po yung abot kaya at saka siyempre yung masustansyang pagkain. Siyempre pag masustansyang kinakain nila, siyempre nakakatulong ito sa pag-iisip nila, sa masustansyang kaisipan, saka maliksi sila sa school.
school. Active sila. Ayon sa isang nutrition expert, mas makakabuti talaga na pabaunan sila ng masusustansyang pagkain tulad ng kanin, ulam at prutas. Nakadaragdag umano ito ng lakas at tala sa pag-iisip para sa ating mga chikiting. Actually, yung mga fruits natin, meron silang mga water content. So, kapag pinapaunan natin siya ng fruit, it serves two purposes. So, yung bata nagkakaroon ngayon ng calories kasi may kinakain siya, nare-replenish yung calories na nawala. Isa pa, na-hydrate din po siya. Mainam rin kung pababaunan sila ng mga homemade fruit juices, gaya ng kalamansi at mango juice. Huwag din kalilimutan na magpadala ng malinis na inuming tubig, lalo na at nakakaranas pa rin tayo ng sobrang init ng panahon. Hindi na-adapit talaga dyan. Siyempre, pupunta tayo dun sa basic. Lagi naman natin sinasabi, natural is always the best. So, pagka ganyan, water na lang. So, sa water kasi, kompleto na doon. Pwede ka nang ma-hydrate. Pwede rin ma-replenish yung electrolyte. Taong 2017 naman, nang maglabas ng kautusan ang Department of Education na nagbabawal sa mga pampublikong paaralan na magbenta ng soft drinks at junk foods para may palaganap ang healthy eating at healthy lifestyle sa mga estudyante at guro. Hari Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pinagpapaliwanag ng Commission on Higher Education ang Philippine Christian University o PCU kaugnay sa umano'y pag-aalok ng universidad ng mga education programs na walang kaukulang permit at accredited partners. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ng CHED na inisyuhan na nila ng show cause order ang PCU upang pagpaliwanagin hinggil sa umano'y serye ng mga paglabag na napatunayang batay sa initial findings na isinagawa ng komisyon. Sinasabing nag-aalok umano ang PCU ng Transnational Higher Education Program nang walang permit mula sa gobyerno. Bigo rin umano ang PCU na makapagsumite sa CHED na mga data at dokumento hinggil sa kanilang international institutional partners at iba pang violations. Inutusan na ng CHED ang PCU na itigil na ang operasyon ng nasabing education programs. Sa ngayon, wala pang pahayag ang pamunuan ng PCU hinggil sa nasabing issue. Magpapatupad ng gun ban at liquor ban ang Commission on Elections bilang bahagi ng ipatutupad na seguridad sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections. Kaya naman ngayon pa lamang nagpapaalaala na ang COMELEC sa mga gun owner na hindi maaaring magbitbit ng baril sa pagsisimula ng election period. Mula sa Camp Crame, may report si Leia Ilagan live. Leia, ano ba yung calendar of activities ng COMELEC para sa BSKE at kailan maiiral itong liquor ban? Magandang tanghali sa iyo, Aga. August 28 magsisimula yung filing of Certificate of Candidacy hanggang September 2. Ang election period naman ay mag-uumpisa rin sa August 28 at magtatapos ng November 29. Bawal na, Aga, ang pangangampanya simula September 3 hanggang October 18. Ang campaign period naman ay sisimula noong October 19 hanggang 28, habang ipatutupad naman ang liquor ban sa October 29, isang araw bago ang eleksyon at sa araw mismo ng halalan. Habang last day naman ng filing ng SOSE o yung tinatawag na Statement of All Contributions and Expenditures na may kaugnayan sa election sa November. At November 29 din yan na Aga, ano? At yung gun ba naman ay iiral, Aga, kasabay ng election period ng August 28 hanggang November 29. Ibig sabihin, suspendido ang lahat ng permit to carry firearms outside of residence o PTC4. Sa ganyan mga petsa, ang maaari lamang magbitbit ng baril ay ang miyembro ng law enforcement agency at yung mga kumuha ng exemption sa COMELEC. Sino man ang mahuhulihan ng baril habang umiiral nga itong gun ban ay mahaharap, Aga, sa kaukulang kaso. Aga? Maraming salamat, Leia Ilagan.
Ipinagpapatuloy sa Senado ang investigasyon sa nangyaring pananambang kay Apari Cagayan Vice Mayor Romel Alameda na ikinasawi nito at 5 pang kasamahan. Samantala, nakatakda ring simulan ngayong araw ang pagdinig kaugnay ng pagkamatay ng menor de edad na si Gerald Jemboy Baltazar matapos pagbabarilin ng ilang pulis sa Navotas City dahil sa umano'y mistaken identity. Mula sa Senado, may report si Herlin Delgado live. Herlin, ano-ano na ba ang mga napag-usapan sa pagdinig? Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs sa ambush kay Apari Cagayan Vice Mayor Romel Alameda at 5 pang individual, pinuna ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang telecommunications company na Globe Telecom. Ito'y matapos hindi mailabas ang text messages ni Apari Cagayan Mayor Brian Chan na isa sa persons of interest sa pananambang. Paliwanag ng Globe, wala umano silang sistema para ma-store ang mga nilalaman ng mga text message ng kanilang mga subscriber. Tanging traffic data lamang umano ang kaya nilang maibigay gaya ng oras, petsa at lokasyon ng sender at receiver ng text messages o di naman kaya itawag. Pero hindi kumbinsido rito ang mambabatas. Hinimok ni Senator De La Rosa ang pambansang pulisya na magsampa ng kaso laban sa Globe Telecom dahil sa umano'y hindi pagtalima sa utos ng korte. Kahit sinong service provider, hindi po kinokollect ang content data. Klaruhin mo, wala kayong capability, wala kayong system na ma-retrieve yung mga text messages namin? Wala po. Are you sure? Yes. Opo. Actually, yung mga retrieval ng text messages, nasa phone mismo yon. It's computer data. So, it's either the sender or the receiver may retrieve those content. Kasi yung content po resides in the device. I've been a retired police officer. I've been working with the intelligence community. I've been fighting terrorism. Alam ko yan lahat-lahat yan. Alam ko, nandiyan yan sa inyo. Nais ni Senator De La Rosa na bumuo ng batas na magre-require sa mga telco na maglabas ng content data para makatulong sa pagresolba ng mga krimen. Iminungkahi naman ng Globe na ang paggamit ng isang mobile application sa pag-retrieve ng mga text message. Samantala, umatras naman na sa hamon na sumailalim sa lie detector tests ang mga bodyguard ni Mayor Chan alinsunod nila sa payo ng kanilang mga abogado. Samantala, nakatakda ring imbestigahan ng komite ang pagkamatay ni Gerald Jemboy Baltazar matapos umanong mapagkamalang sospek at pagbabarilin ng mga pulis sa Navotas City. Inaasahang matatalakay sa pagdinig ang paggamit ng lethal approach kahit na hindi naman armado si Baltazar. Ganoon din ang panuntunan ng pambansang pulisya pagdating sa police engagement at paggamit ng armas. Isinusulong din ng ilang mambabatas na magkaroon ng mas mahigpit na parusa sa mga pulis na mabibigong buksan ang kanilang body cameras tuwing police operations. Ito'y matapos madiskubreng nakapatay ang body camera sa naturang operasyon sa Navotas. Sa ngayon nagpapatuloy pa ang pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs patungkol sa issue. At yan mo ng update mula rito sa Senado. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Herlin Delgado. Aabutin hanggang katapusan ng buwan ang ginagawang dismantling o paggiba sa mga kubol na itinayo ng mga persons deprived of liberty sa New Bilibid prisons. Ayon kay Bureau of Corrections Director General Gregorio Catapang Jr., decongestion o pagbabawas sa populasyon ng mga PDL ang permanenteng solusyon sa dekada ng problema sa mga kubol. Ang detalye sa report ni Ryan Lacanlale. Band-aid solution o pansamantala lang daw ang ginagawang tugon sa mga problema sa New Bilibid Prison, kaya hindi naman tuluyang nasusolusyonan ang mga problema dito. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Catapang Jr., dagdag na pondo at decongestion ang kailangan sa Bilibid para tuluyang maiwasan ang pagtatayo ng mga kubol na kalaunay nagiging taguan ng mga kontrabando. Sa ngayon ay mahigit 30,000 na ang populasyon ng NBP, subalit nasa 12,000 lamang ang kapasidad nito. Kasi sayang naman na hindi natin permanently sinusolve yung mga problema natin dito sa congestion. Kaya talaga kailangan po maggawa ng mga kulungan. Pero kung magdadagdagan po yung pagkain nila para nandito sa mga preso nandito sa maximum, medium,
Panyo Bilibid, malaking bagay po yan. Malaking bagay po yan sa kanila. Out of humanitarian consideration lang daw ang pagbibigay ng permiso sa mga inmate sa pagpapahintulot na gumawa sila ng mga kwarto dahil sa kakulangan ng selda. Pero dapat daw transparent ito at walang dingding. Maaari daw pagawa ng selda at ilipat ang mga persons deprived of liberty o PDL, gaya ng malalaking kulungan ng pamahalaan sa Hiwahig sa Palawan at sa Sablayan sa Mindoro. Wala na kasing selda, gumawa sila ng sarili nilang kubol para doon na rin sila nakakulong. No? But yun nga, sa kalaunan na yung mga gumawa sila ng temporary nilang mga selda nila o kulungan nila, pero natabingan, nalagyan ng mga plywood. So ngayon, binabaklas natin yung mga plywood para nakikita sila, and then maglalagay pa tayo ng CCTV. For the first time, maglalagay rin tayo ng CCTV sa loob ng mga dormitory. Sa ngayon ay patuloy na ginigiba ng mga tauhan ng Bucor ang mga kubol sa NBP. Naaabutan pa raw ng hanggang katapusan ng buwan sa lawak ng pasilidad. Nasa 23 dormitoryo pa lang ang kanilang nagigiba mula sa 5 gusali ng National Penitentiary. Kasi voluntary dapat yan eh. Pero kami na ngayon nag-i-initiate dahil linas kugon sila eh. Hanggang ngayon nandiyan pa yung mga kubol na nakikita natin na parang personal na mga kwarto, no? Naging kwarto-kwarto nila na hindi naman natin nakikita. So ngayon, ginigiba natin yung mga sidings o yung mga tabing na mga kubol nila para ganyan, maging transparent. Panahon pa ni dating Justice Secretary Leila de Lima, unang nagkaroon ng dismantling sa mga kubol sa NBP. Ganyan din ang ginawa ni dating Bucor Director Gerald Bantag ng nakalipas na administrasyon. Ngunit bumalik din ang mga kubol kinalaunan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kasalukuyang iniimbestigahan ngayon ng Senate Committee on Justice and Human Rights kung papaano nakatakas mula sa New Bilibid Prison ng inmate na si Michael Angelo Cataroha. Mula sa Muntinlupa City, ang detalye hatid ni Dante Amento live. Dante, ano na ang latest sa isinasagawang pagdinig dyan sa nangyaring pagtakas ni Cataroha? Yes, Ella, nagkaroon nga ng ikalawang pagdinig na ito, Ella, ng Senate Committee on Justice and Human Rights na pinangunahan ni Senator Francis Tolentino dito sa Bureau of Corrections of Bucor, Ella, at ito ay sumentro yung pagdinig ng komite dito sa sinasabing ang pagtakas umano ng inmate na si Michael Angelo Cataroha mula sa loob ng National Penitentiary. Sa pangharap ni Cataroha sa pagdinig ng komite, inihayag nito na noong July 7 ng alas 9 ng umaga siya nakatakas sa Bilibid. Sa pagtatanong ni Senator Francis Tolentino, sinabi ni Cataroha na may pumasok umanong garbage truck sa loob ng NBP, Maximum Security Compound, kung saan siya ay sumama pa o tumulong pa sa paglalagay ng basura o pagkakarga ng basura doon sa garbage truck. At sinamantala naman umano niya, Ella, nang may dumaan na L300 na van sa tabi ng garbage truck na siya niyang ginawang shield o taguan para siya ay makapasok sa ilalim ng truck ng basura. Wala din umanong nag-udyok sa kanya o tumulong para siya ay makatakas. Pagdating ng C6, bumaba siya at pag naglakad papuntang Kogyo sa bayan ng o sa probinsya ng Rizal. Samantala, nagkaroon din kanina, Ella, ng ito nakatakas. Sinaksihan mismo ni Senador Tolentino at gayon din ni Senator Robin Hood Padilla yung ipinakita ng pagtakas di umano nitong inmate na si Cataroha. Ipinakita niya, Ella, kung paano siya pumasok at kumapit sa ilalim ng garbage truck hanggang sa siya ay makarating palabas ng gate ng NBP. Ayon naman sa komite, dahil sa mga bagong development na ito, mas lalo pang lumalawak ang kanilang ngayong gagawing investigasyon hinggil sa isyu.
nakikita niya lahat. So marami pang katanungan, sinabi nga ni Michael Mahiwaga. So marami pang katanungan sasagutin. Kaya nakita siya sa salamin eh. So hindi pa naman tapos yung hearing natin eh. Ela, sa pagdinig nga ng committee din kanina ay natanong itong Bureau of Corrections kung ano ba ngayon ang kanilang gagawing mga measure para hindi na maulit itong ganitong insidente. At ayon naman kay General Katapang, baga yung mga rules ngayon doon sa pagdalaw ay kanila itong rerepasuhin. At binigyan din ng humingi ng 2 linggo pa ang itong binuo naman Ela na Board of Inquiry ng Bureau of Corrections. Ito ngayon ay nagsasagawa din Ela ng isang parallel investigation bukod ito sa pagdinig ng Senate Committee para naman malaman nila kung ano talaga ang nangyari nga dito sa sinasabing ang pagtakas ni Cataroha dahil nagkaroon na ngayon ito Ela ng kumbaga hindi lang isang bersyon. Ang una kasing sinabi nito sa Angono Police nung siya ay mahuli ay dumaan siya mismo parang casually lang siyang nakalabas dito sa New Bilibid Prison dahil ginaya niya yung kumbaga may gumamit siya ng stamp pad para gayahin yung kumbaga yung ginawa ng ibang mga dalaw dito, dumalaw para siya ay makalabas dito sa New Bilibid Prison. At pangalawa namang version ngayon, ito na nga yung sinasabi niyang siya ay kumapit doon sa ilalim ng garbage truck noong July 7 pa siya ay nakatakas. So magkaiba ngayon yung mga version at una kasing napaulat Ela na noong July 15, ito batay ito sa ulat ng Department of Justice at ng Bureau of Corrections, siya nawawala. Pero batay sa kanyang sinabi nga kanina, ay July 7 pa siya ng umaga ay wala na siya rito sa loob ng New Bilibid Prison. Yan muna ang ating balita mula dito sa Muntinlupa. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Magsasagawa ngayong araw ng Pacific Partnership 2023 exercises ang Pilipinas at Estados Unidos sa San Fernando, La Union. Pangungunahan ito ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. At para sa detalye, makibalita tayo kay Alan Manansala live. Alan, ano yung nakapaloob dito sa Pacific Partnership 2023 at sino-sino yung kasama sa naturang exercises? Aga maliban sa Pilipinas ay magiging bahagi rin sa naturang misyon ang US Coast Guard kung saan nakapaloob dito aga ang programa na maaaring makatulong sa tuwing nakakaranas ng matinding sakuna ang ating bansa. Dito aga tuturuan ang mga makikibahagi kung papaano magre-responde sa isang mass casualty incident o di naman kaya ay sa isang decontamination o preventative medicine. Isang paaralan din o 2 paaralan din ang target na isaayos habang isinasagawa ang program ng Pacific Partnership dito yan sa San Fernando, La Union. Kabilang na dyan sa mga paaralang kukumpinhin aga ay ang Tangkigan Primary School at ang Dalyangayan Schoolhouse kung saan aga ito ay ngayong araw ang pasimula pero sa susunod na August 28 at 29 ang pinakamagiging activity ng naturang event dito yan sa San Fernando, La Union kung saan isa sa mga magiging focus din aga yung humanitarian assistance and disaster relief mission na malaking bagay lalong-lalo pinag-uusapan ay sakuna na nararanasan ng bansang Pilipinas aga. Maraming salamat, Alan Manansala. Nangangamba ang Bureau of Internal Revenue Cordillera Administrative Region bunsod ng mababang koleksyon ng buwis sa rehiyon. Ayon sa BIR, maaaring maapektuhan nito ang ilang mga social services sa rehiyon kung mananatiling mababa ang tax collection. Mula sa Baguio City, ang detalye hatid ni Grace Flores live. Grace, nasa mga magkano o ilang porsyento ba ang ibinaba ng tax collection ng BIR CAR?
Yes, Ella, nasa 12% ang ibinaba ng tax collection ng Bureau of Internal Revenue Cordillera Administrative Region. Ipinag-utos na ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang surveillance at stock ticketing sa mga district revenue offices. Kasunod ito ng pagkakadiskubre ng BIR na maraming negosyo sa Cordillera Administrative Region o CAR ang hindi nagbabayad ng value-added tax. Sa panuntunan ng BIR, dapat magpalit ng klasifikasyon bilang vatable ang mga negosyong kumikita ng 3 million pataas kada taon. Pina-identify na ng Bureau of Internal Revenue ang mga restaurants, hardwares, grocery stores at mga lessors na mapadalhan ng sulat na kailangan nilang i-check na sila ay kumikita na ng 3 milyon at sila ay classified as vatable at mag-register mula non-VAT to VAT. Ipinapaalala ng pamunuan ng BIR CAR sa mga negosyante na hindi nila pag-aari ang VAT na nakokolekta sa mga customers. Nagbabala ang BIR na kung hindi susunod ang mga negosyante ay magsasagawa sila ng surveillance at stock ticketing. Ayon pa sa pamunuan ng naturang ahensya, hindi kita ng mga negosyante ang value-added tax, withholding agent lang sila at kailangan nilang itong i-remit sa BIR. Dagdag pa ng ahensya, buwanan o kada quarter ang pagbabayad ng VAT ng mga negosyante. Yan muna ang balita. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Grace Flores. Sumampa na sa mahigit 9,000 ang naitalang kaso ng dengue sa Central Luzon. Ayon sa Department of Health, inaasahang tataas pa ito sa mga susunod na buwan, bunsod ng nararanasang mga pag-ulan. At para sa detalye, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, sa kabuuan, ilan na ang kaso ng dengue dyan sa Central Luzon? Tanghali, nasa 9,607 ang total cases ng dengue sa Central Luzon. Ito ay base sa report ng Department of Health Region 3. Sinilabas sa dengue surveillance update ng Department of Health Region 3 as of January 1 to August 5, 2023, nakapagtala ng DOH ng 9,607 total na cases ng dengue sa 7 probinsya sa riyon. Nangunguna sa may pinakamataas na kaso ang Bulacan na may 2,567, pangalawa ang Nueva Ecija na may 2,075 at pangatlo ang Pampanga na may 2,008. Kung ikukumpara naman ang dengue cases ng taong 2022 ay umabot ito ng 25,644, bumaba ng 63% ngayong taon sa kaparehong buwan. Sa death cases naman ngayong taon ay 28 ang nasawi compared sa last year na 60 cases. Kay Jeffrey de Guzman ng Department of Health Region 3, posibleng tumaas pa ang kaso ngayong taon sa mga susunod na buwan dahil sa peak period ng dengue mula buwan ng Hulyo hanggang Oktubre at hanggang panahon ng El Nino period dahil sa mga pinagmumugaran ng lamok, kabilang narito ang mga alulod at mga gulong at bote. Kung nakikita ninyo po, so usually every year po ito, no, yung sinasabi ko, pagdating po ng last week of July, August, and even September, nagpipik po yung mga kaso. Yan po. No? So sa ngayon, ito pong mga bar na to, na green, ito po yung kaso natin ngayon. So ngayong, ito po ay party pa rin ng July and August. No? Ito na po yung time talaga na nagpipik. So ito rin po yung time na nakaranas tayo ng pag-ulan. Paalala ng DOH para makaiwas sa nakamamatay na sakit ay ugaling sundin na mag-5S para iwas dengue. Ito ay ang search and destroy, search and protect, seek consultant, support tagging in outbreak areas at sustain hydration. Sakali namang makaranas ng pananakit ng ulo, pananakit ng mata, lagnat, rashes, pagsusuka, pananakit na at pamamaga ng mga kasukasuan, ay agad na kumonsulta sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar o kaya naman ay dalhin ito sa ospital. At Yamanting Latest Live, balik sa iyo. Ella? Maraming salamat, Nestor Torres. Opisyal na ang nagbukas nitong linggo ang kauna-unahang season ng UNTV Volleyball League sa PhilOil Arena sa San Juan. Wagi sa opening games ang mga kupunan ng AFP, PNP at Ombudsman. Ang detalye sa report ni Rina Villamor Camara.
10 taong pagbibigay kasiyahan at tulong sa basketball, aarangkada naman ngayon ang UNTV Volleyball League o UVL. Ito ang proyekto ng ating Mr. Public Service, Kuya Daniel Rason, na ang layunin ay hindi lamang magbigay kasiyahan sa ating mga audience, kundi makatulong at magbigay kasiyahan sa mga napiling benepisyaryo ng 6 na ahensya ng gobyerno na kasali dito sa UVL. 6 na kupunan na maglalaban-laban sa kompetisyon, kabilang na ang AFP, DFA, Judiciary, Ombudsman, PNP at Senate. Ginanap ang opening ceremony sa PhilOil Arena na pinuno ng mga tagahanga, taga-suporta at pamilya ng mga kalahok na nag-enjoy sa mga sorpresa, palaro at papremyo ng programa. Volleyball at charity, kaisa-isang kompetisyon na nakakapaglaro ka na, nakakatulong ka pa. Kaya't salamat muli sa inyong pakikisa sa vision ng aming pong si Kuya Daniel Razon. Naimbitahan din sa programa sa Philippine Sports Commission Chairman Richard Bachman na namangha sa mga gawain ng UNTV. I hope that the funds we raise will make a real difference in the lives of those in need, which will ultimately contribute to the larger purpose. Si Kuya Daniel Razon, binigyang importansya ang pagtulong sa kapwa sa pamamagitan ng palakasan. Marami pong mukha ang kahirapan. Subalit, marami rin pong paraan ng paggawa ng kabutihan. Isa po dito ay ang paggamit ng palakasan o ang sports para tayo din ay sama-samang makatulong sa mga nangangailangan. Kaya po nang pasimulan ng UNTV ang Basketball League na kung saan dito po ay ating tinutulungan ng iba't ibang mga charitable institutions, nakita po namin ang puso ng mga manlalaro, ng mga taong ibig na maging kabahagi sa paggawa ng kabutihan sa ating mga kapwa-tao sa pamamagitan ng pamamaraan ng kanilang pakikilahok sa ganitong mga paligsahan. At dito po nabuo ang amin ding pagnanasa na huwag lamang ma-confine sa basketball, kung hindi mas mapalawak pa ito. At narito na po ang kaganapan ng isang pangyayari na yan sa pamamagitan po ng UNTV Volleyball League. Nakilahok din ang dalawa sa mga kilalang personalidad sa larangan ng volleyball na sina Ayel Estranero na sikat na manlalaro ng UP Fighting Maroons sa UAAP at dating manlalaro ng Signal HD Spikers. Pati na rin si Honey Royce Tubino na naging MVP ng NCAA at kasalukuyang manlalaro ng PLDT High Speed Hitters ang nagbigay excitement sa fans sa naunang palaro. Sa unang game, nakuha ng AFP Lady Gunners ang panalo matapos patumbahin sa 3 magkakasunod na set ang Senate Lady Defenders sa scores na 25-18, 25-18 at 25-14. Tinanghal na best player of the game si Marian Joyce Olores na tinulungan din ng mga veteranong manlalaro na sina Joan Bunag at Wendy Semana. Hiyawa ng maraming taga-subaybay sa hindi makapigil hiningang laban sa second game kung saan puros mahabang rally ang ipinamalas ng PNP at Judiciary sa unang set na umabot sa 27-29 ang scores. Ang PNP nagkaroon ng maraming coverage error sa second set kaya naman naisahan sila ng lady servers sa set na ito. Mas naging agresibo naman ang Lady Patrollers sa third and fourth set para makuha ang panalo sa ikalawang laro. 27-29, 28-26, 19-25 at 22-25. Tinanghal na best player of the game si Hazel Magpantay. Sa huling laro, pinatumba ng Ombudsman Lady Graft Busters ang baguhang kupunan na DFA Emissaries sa 4 na set. Dito nagpakitang gilas din ng DFA sa pagkuha sa ikatlong set. Si Alarni Pesebre ang nakakuha ng best player of the game dahil sa kanyang talino sa paglalaro. Rina Villamor Camara, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 20, versikulo 1 na nagsasabi, ang ahalak ay manunuya,
Ang matapang na alak ay manggugulo at sino mang napaliligaw sa kanya ay hindi pantas. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.